Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay gaze. Hindi ba't sa ating paglalakbay sa buhay, lahat tayo ay may matinding pagnanais na mapansin? Hindi lang sa mababaw na antas ng pansin, kundi yung mas malalim na pagnanais na mapansin bilang tao. Hindi lang bilang problema, o bilang numero, o bilang makasalanan. Sa Ebanghelyo ngayon, isang salita ang nagsisilbing liwanag sa buong kwento ni Zaccheo. Pagtingin, gaze. Si Zaccheo ay isang tauhan na madaling husgahan. Isa siyang punong maniningil ng buwis, tiyak na mayaman, at ayon sa maraming Hudyo, trahedor sa kanyang bayan. Kaya't hindi katakataka na siya ay hindi pinapansin, siya'y kinamumuhian at iniiwasan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may paghahanap sa puso ni Zaccheo. Alam niyang darating si Jesus at sa kanyang pagkauhaw sa pagtingin ni Jesus, umakyat siya sa puno. Isang taong mayaman, makapangyarihan, ngunit handang mapahiya para lang makita si Jesus. Pero ang tunay na himala ay hindi ang pag-akyat ni Zaccheo. Ang tunay na himala ay ang pagtingin ni Jesus pabalik. "Zaccheo, bumaba ka. Pupunta ako sa bahay mo." Isang pangalan ang binigkas. Isang personal na panawagan, isang pagtingin na puno ng pag-ibig. Hindi ito ordinaryong tingin. Ito ay tinging may pagkilala, pagtanggap, at pagbibigay halaga. Sa mundo natin ngayon, ang daming mata. Laging may nakatingin. Pero hindi lahat ng pagtingin ay nagpapagaling. May mga matang mapanghusga. May mga matang malamig. May mga matang dumaraan lang, pero ang mata ni Jesus ay kakaiba. Kapag siya'y tumingin, hindi siya nagpapahiya, kundi nagpapalaya. Hindi siya nagtutulak pababa, kundi nagtataas. Hindi siya nagbibilang ng pagkukulang, kundi nagbibigay ng bagong simula. Kapag tayo'y tinitingnan ng Diyos, hindi lang niya nakikita ang ating kasalanan. Nakikita niya ang ating mga posibilidad. Nakikita niya ang ating kakayahang magbago, magmahal at maglingkod. Gaya ni Zaccheo, marami sa atin ay may tinatagong uhaw sa panibagong pagtingin. Isang tingin na hindi base sa nakaraan, kundi sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagkilos ni Jesus ay isang paanyaya rin sa atin. Sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa simbahan, maraming Zaccheo
ang naghihintay ng ganitong tingin. Mga taong matagal nang hindi pinapansin, hinusgahan, itinaboy, kinalimutan. At ang ating pagiging Kristiyano ay pagsunod din sa tingin ni Jesus, ang pagtingin na nagtutuwid, ngunit hindi naninira, ang pagtingin na nagtuturo ng tama, ngunit hindi namumuna upang manghamak. Ang tingin ni Jesus kay Zaccheo ay naging simula ng pagbabagong buhay. Sa isang sandali, nagbago ang kanyang pananaw. Mula sa pagiging sakim, naging bukas palad. Mula sa pagiging manlalamang, naging tagapagtuwid. Ang pagtingin ng Diyos ay hindi lang emosyon. Ito'y kapangyarihang bumabago. Sa araw na ito tayo rin ay inaanyayahang tumingin muli. Baka may mga tao tayong hinusgahan agad. Baka may mga bahagi ng sarili nating ayaw nating tingnan. Baka tayo rin ay umiiwas sa pagtingin ng Diyos. Pero sa kwento ni Zaccheo, malinaw ang mensahe. Walang sino man ang malayo sa pagtingin ng Diyos. At sa bandang dulo ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Isang paalala na ang kanyang tingin ay hindi lamang upang makita tayo, kundi upang abutin tayo, damayan tayo, at akayin tayo pauwi. Mga kapatid, may mga bahagi ba ng ating sarili na ayaw nating ipaabot sa pagtingin ng Diyos? At tayo rin ba ay nagiging daan ng kanyang mapagpalayang pagtingin sa iba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong tingin na puno ng awa. Sa gitna ng aming mga kahinaan, pagkakamali at kahihiyan, tiningnan mo kami na may pag-ibig. Tulungan mo kaming bumaba mula sa aming mga puno ng kayabangan, takot at pag-iisa. Hayaan mong ang iyong pagtingin ang magsilbing ilaw sa aming pagbabago. At ituro mo sa amin kung paano rin tumingin sa iba na may puso mong mapagkalinga. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.